Norilyn, paano mo ito nakilala, itong iyong inireklamo? By the way, kilala po siya ng pamangkin ko and siya din po yung naging way para makalis yung pamangkin ko nung mga few years ago na po. Tapos, nung nag-uusap po kami, na-offer din niya po na yun nga din po si Ate Van, yung kakilala niya nga po na tumulong sa kanya para makalipad ng Dubai. Pero ngayon po, nasa Pilipinas po siya ngayon. Yung pinsan mo? Yung pamangkin ko Yung po. pamangkin mo? Opo. Bakit? Ano ba naisip mo? Bakit mo gustong mag-abroad? At least yung opportunity po sana. Tapos, sa hirap po ng buhay dito sa Pilipinas. Anong trabaho daw ba, Norilyn, yung gagawin mo doon sa Dubai? Actually, yung alam ko po is parang tourist nga po. Then suddenly, doon na lang doon po maghahanap ng So magtuturist ka muna doon, yun yung deal nyo. Tutulungan kita makapasok dito sa Dubai. Mag-tourist ka dito, hahanapan kita ng trabaho. Yes, wala pang specific na trabaho ang in-offer. Which is okay naman po sa side ko. Kumbaga, nakikipagsapalaran po. Makikipagsapalaran ka doon. Ano nangyari afterwards? Ano yung naging transaction nyo? Po, nung flight ko, ng August 11 po, doon po nagkaroon ng sabi niya, tumawag po sa akin na merong nahuli daw, ganito, ganyan, na hindi daw po nakaalis. Tapos, so yung imbis na aalis ako, kinancel po muna na umalis ako. So yun po, yung nangyari, doon na kami nagtaka na parang hinanapan ako ng pamangking ko nung asan yung documents mo, asan yung visa mo, asan yung plane ticket mo. Tapos doon na po namin napagtagpi-tagpi na parang sabi ko may mali, parang asan yung visa, yung clear na visa na wala nga po talaga akong visa. So doon pa lang po parang naisip na namin na hindi nga pala talaga ako makakalis kasi nga yung visa na hawak ko is wala nga talaga. Parang nagbigay siya ng soft copy pero wala pong indication na andun yung name ko or... May mga sinabit kang documents sa kanya? Hiningan ka ng mga documents? Opo, passport lang po, tsaka yung wala po. Passport lang tsaka yung 2x2 picture po. Yun lang po yung hiningi niya pero sa akin. Pero may pinakita sa yung visa? Meron po, pero yung second page. Pero yung first page na naka-indicate yung pangalan ko, hindi po. Hindi. Opo. Okay, sige. May binayaran ka sa kanya? Meron po. Yung unang binayaran ko po, which is 28,000, yun para sa visa daw po yun. 28K for visa. Okay. So, next po na nagpadala ako is yung August 3 para po daw yun sa ticket ko nga po. Yung 60,000 doon, para sa ticket ko, yung 20,000 naman is yung para sa slot nga daw po na parang babayaran ko para makaalis nga po ako. Slot. Okay. Tapos yung sunod na po ng August 10, bago po ako umalis, nagpadala po ako sa kanya ng 162,000. 162? Opo. Okay. Na, para saan naman yung 162? Hindi ko lang po basta yung pagkasabi niya po, may babayaran daw na escort. Okay. Kaso hindi ko po masyado alam yun kasi first time ko nga po. Sa kagustuhan ko, nagbayad lang po ako ng nagbayad. So, 28K, 60K, 20K, at finally 162K. Opo. Paano mo sinorse tong pera? Actually, may tumulong or parang lalabas utang ko na din po doon sa taong ka yun. Para lang mabayaran siya ng magkano total nito? 270 Opo. total? Pero Opo. parang hindi nagmamatch. Anyway, sige. So, kulang-kulang 270K yung naibigay mo sa kanya. Opo, Sige. yes po. At sa afternoon, ano nangyari? Tapos, syempre po, nakikipag-usap pa naman po siya sa akin. So, bago pa ako pumunta dito, kasi 4 days na po akong nag-antay. Kasi sabi niya, isi-settle down namin within 4 days. Sabi niya, bigyan ko siya ng 4 days para ayusin to or ibigay yung nakakuha niyang pera sa akin. Taga saan ka ba, Norilyn? Bicol po. Bicol. So, lumuwas ka pa papunta dito? Opo. Okay, sige. Anyway, nasa linya natin, no, si Noemi Vanessa Pelon. Ito ba yung kausap mo? Yes Ito din yung pinadala mo ng pera? Opo. Si Noemi. Sige, Noemi. Good afternoon. Si Attorney Joren Tanto ng Wanted sa radyo. Yung akin lang po kasi, di ba, binigyan na kita ng 4 days para isettle to. Hindi ko nga mabuo yan, be, ng 4 Okay, days lang. Kasi ate, ganito lang yun. Okay lang po sa akin kahit hindi mo po mabuo. Sabi ko sa'yo, okay lang sa akin. Ang akin lang kasi... Ito sabi ko sa'yo Monday ngayon dito. Kaya nga po, te. Di ba ikaw na nga, di ba ako na nga naagrabyado, ikaw yung humingi sa akin. 4 p.m. di ba? Sabi ko 4 p.m. dyan. Anong oras pa naman dito? 10:30 pa. Kasi yung hiniraman ko, 12 niya pa ibibigay. 4 p.m. ang sabi ko, 4 p.m. dyan. Ate, ang akin po, nag-i-stick ako sa usapan natin.
Unang-una, ikaw po yung nakiusap na bigyan kita ng 4 days. Ayun. Anyway, sige. Norilyn, no? Yes, wala po, namang pilitan if she doesn't want to talk to you. Opo. Okay lang 'yun, no? It's Yes, fine. po. Meron naman tayong mga pamamaraan sa legal kung hindi talaga siya magbayad. Anyway, nag-usap naman ata kayo din at nagbigay siya ng commitment na babayaran niya to today dapat. At Opo. sinasabi niya 10 a.m. pa lang sa kanila sa Dubai. Tama ba yung dinig ko? 10 a.m., 10:30 a.m. pa Yes, lang. So, po. 4 p.m. pa magiging available. Sige, kunin natin yun at tumasa tayo na sige nga, babayaran ka niya talaga doon sa kinuha niya sa yung pera. Nonetheless, pag hindi siya magbayad sa iyo, meron naman tayo mga pwedeng ikaso. No? Opo, May yes, mga pwede kang ikaso against Noemi. Yes, po. Ano ba 'yon? No, una sa lahat, syempre, niloko ka niya. Sinabi niya sa iyo na makakapag-abroad ka. Bigyan mo lang ako, bayaran mo lang yung ticket mo, bayaran mo yung processing fee ng visa, bayaran mo yung mga escort, Yes, kung ano po. man yun, no? So that entails estafa, panloloko na kaya kanyang mapapunta doon sa pamamagitan niya pero hindi naman niya kaya pala. Yes po. Pangalawa, pwede ring falsification kasi 'di ba may Yes, binigay po. sa yung ticket Opo. na may pangalan ka at may pinakita siyang visa na visa mo Opo. daw. Hindi naman totoong wala ka naman talagang visa. Opo. Wala ka din namang plane ticket. So pwede ding falsification. Ngayon, yung ginagawa niya na pagre-recruit sa mga tao, natutulungan daw niya yung ating mga kababayan na makaluwas at makikipagsapalaran dun sa Dubai, it amounts to illegal recruitment also. So, madami tayong mga options na pwedeng gawin. Pero yung pinakamainam dito, syempre, at pinakamabilis na paraan, sana mabayaran ka na lang niya. Yes po. Yun lang naman po talaga yung hinihiling ko sa kanya. Oo. So, in essence, meron namang commitment sa iyo. Sige, baka may message ka na lang kay Noemi na sana hindi na umabot doon yung inyong hindi pagkakaintindihan at panloloko sa iyo. Actually, yung akin lang naman talaga is mabalik sana yung pera kasi lahat naman tayo nag-aano para sa pera, 'di ba po? Nagbigay na naman din ako ng araw para sa kanya na ma-settle kung ano man yung dapat niyang i-settle. So sana mabayaran ka na lang Sana nga sa po. yung utang mo ba may interest? Wala naman. Wala po. naman, hindi Opo. naman buti na lang, More diba? than pa nga po yung ginastos ko sa 270 kasi yung kakastay lang dito sa Manila, Tama. ilang beses niya nga po ako Tama. pinag-antay ng almost magto 2 weeks na din po kakaantay po sa sinasabi Tama, niyang ibabalik yung pera. So Yun na nga dapat lang po sana yung hinihingi ko nga. no, hindi na yung Hindi na yung ginastos lahat mo. ng ginastos ko. Lahat po. Yun lang yung binayad mo sa kanya Opo, kahit yun na para lang po. makalipad Yun ka. lang Sige. din naman pakiusap ko. Okay, sige, at may commitment naman si Noemi. Noemi, kung nakikinig ka at nakamonitor ka sa amin, please pakibalik na kay Norilyn itong binigay niya sa'yo. Kasi hindi naman yan nagamit. Walang Yes, visang na process, walang plane ticket na nabili, walang escort na sumundo kay Norilyn. May escort ka pa, parang VIP na VIP ka, Norilyn. Hindi ko. May escort ka pa doon. Anong escort kaya yon? No? Baka bulletproof pa yung sasakyan na sasakyan Baka po mo may doon sa red Dubai. carpet po, siguro. Baka may red carpet pa. Anyway, nonetheless, sige Norilyn, huwag ka mag-alala. We will be on top of this. We will monitor also your case para if ever we can help you out also doon sa mga steps that you can take if and when Noemi doesn't oblige to what you are asking her. Kasi dapat lang naman na ibalik sa'yo. Kasi hindi mo napakinabangan, 'di ba? So sige. And nagbigay naman din ng word Attorney Joren si Ma'am Noemi na willing daw po siyang magbayad. Nakausap naman po ng maayos ng aming mga staff si Mama Noemi. Willing siyang magbayad pero sinasabi din po ng netizens attorney if it's too good to be true, sana po dumaan na din po tayo sa legal na pamamaraan. Yes We have options, we have options pero at the end of the day it's your call, Norilyn. Opo. It's your call kung magfa-file ka ba or hindi. Sana nga hindi umabot sa ganun kasi it will take time also. Opo. Kung kaya naman ma-settle out of court, much better. Pero if we don't have any other choice, pag ayaw niya na talaga, hindi na sumasagot Yan po sa'yo. yung paliwanag Hindi ko na po sa nagkukuhan. kanya. Oh, Opo. so wala ka na din talagang option. Paano mo makukuha? Ma-assure po. Yun po kasi lagi niya po kung pinag-aantay ng pinag-aantay. So yun nga po yung last card na inano ko sa kanya na which is
siya po yung mismong humingi sa akin ng pabor. Nabigyan siya ng 4 days. So binigyan ko na po kasi sabi ko, hindi naman ako ganong kasamang tao na hindi siya bigyan ng chance. So yun na nga po. After ng 4 days, pang 5 araw na nga po ngayon, sabi niya naman sa akin, after ng 4 days na i-settle namin yun. Pag hindi niya daw po na-settle ng 4 days, yun po yung sabi willing niya. ka ba, Norilyn, na installment? Sabihin Willing na naman natin, po. willing ka din na Opo. installment naman. Opo. Yun. Mabilis ka usap si Opo, mabilis Norilyn. Nagtanong attorney, yung staff natin installment daw po, Yeah. October 31 this year daw po, yun yung commitment niya din sa show. And kapag hindi naman po nasunod, yun nga po yung sinabi niya. We have options. Opo. Yung, Mag-file po ng case tayo. actually, yung sabi ko, at least September 15 po. Ayun, sige. Ma'am Noemi, nabigay naman sa iyo ng buo yung pera. Opo. Hindi naman din yan inutay-utay, ano? Opo. Binigay naman kung kailangan mo ng pamprocess ng visa, magkano? Opo. Kung sinabi mo magkano, binigay naman Opo. sa iyo. Nung sinabi mo magkano yung pambili ng ticket, 60,000, binigay din naman siya 60,000. Yan po talaga Nung nagsabi yung kang habol ko. kailangan ng escort, kailangan ng mga bayaran dito, nagbigay ng 162,000. So siguro naman din bilang tao, kailangan din naman natin ata ibalik kaysa sa, 'di ba? Mas mahirap kasi at mas masalimuot pagka hindi kayo magkasundo, 'di ba? So siguro September 15. Opo. Kasi ngayon sinasabi nga niya kanina Magbibigay daw po 10 siya ng 50K. AM pa lang ngayon, oo. So 50K daw po. sige, sana September 15. Basta what we'll do, we'll keep in touch with our reporters and our researchers para if ever hindi umusad, meron tayong mga steps na pwedeng magawa. Yes po, attorney. Ma'am, kausapin po namin kayo ng mga staff po namin sa likod, ma'am. And imo-monitor po namin yung pagbigay po niya ng pera po sa inyo. Na sana po magbigay, ma'am. Ha? Yes po. And mukhang maayos naman pong nakipag-usap sa amin sa Noemi. So sana, ma'am, matupad yung sinasabi po ni Yes. Ma'am Noemi. Sige po. Ma'am, maraming salamat po. And Thank you din imo-monitor po namin kayo para mabigay po yung pera, ma'am. Yes Ha? po. Thank you po. Salamat Okay, po. Magandang hapon Thank you, po. Norilyn.